Ayan, good morning po. Andito na naman po ako sa kunwaring vlog ko. Explain ko lamang po yung ginagawa ng stay in at ginagawa ng stay out na driver dito sa Hong Kong. Actually, i-explain ko yung experience ng mga kakilala ko when it comes to the job description. So, pag sinabi pong helper all around, syempre po trabaho ng namin lahat. Gawaing bahay. Pero may exemption po doon. Driving, yun yung exemption. So, yung helper na driver pa. Kasi po ang driving dito sa Hong Kong is an special duties po na na-indicate yan sa tinatawag namin na addendum. So isusulat po doon na ano yung purpose, bakit kumuha ng lisensya at bakit pwedeng pagmanehuin ang isang helper. Especially so dapat yung helper ay may lisensya. So doon po naka-specify ano yung mga job description na essential po, dahil pag hindi essential sa addendum, hindi po siya ma-approve ng immigration. So ang usual po na nilalagay doon, sending kids to school, sending employer to the hospital, take care of pets, sending to hospital and clinics. Yan po yung mga nilalagay sa sinasabi natin na addendum. So, back to the question po tayo, anong difference ng stay in and stay out na driver? So, yung difference po ng stay in na driver, syempre po, nakatira si driver sa employer, gastos lahat ni employer, tirahan, pagkain. Actually, gastos naman talaga ni employer. Pero minsan lang nagkakatalo kapag stay out. So, halimbawa po, ang usapan sa salary is 18,000 stay out. Ang mangyayari po doon, si employee, si driver, si helper, siya bahala sa kanyang pamasahe at saka pagkain. At saka sa kanyang essentials, like for example, toothpaste, sabon, panlaba, panligo, siya na bahala dun. Pero kung stay out po, most likely sa pagkain, sa essential, nalilibre po sila. Meaning to say, hindi kasama sa salary nila, hindi na sila ang gagastos. Actually, indicated naman yan sa aming kontrata, pero hindi kasi siya usual na nasusunod. So, depende po yan sa pag-uusap. May mga stay-in din po na ang duty nila is alas 7 to alas 7. Yung mga stay-in na wala silang helping duties, helper's duties, yung pure driving lang po. Pero bibihira ang stay-in na pure driving. May kilala akong stay-in na pure driving, pero hindi ako yun. So, okay naman yung set up nila kasi maluwag sila sa oras. Pwede silang lumabas anytime kasi hindi naman sila yung typical na helper. Pero, depende po yan sa pag-uusap ng amo. So, meron naman yung stay-in na may helping duties, helper's duties. Yun naman po is ginagawa nila ang lahat, luto, linis, market, child minding, lahat yan. So, kasama sa duties lang nila is driving. Yun po yung sa akin. So, ginagawa ko lahat. Tapos, ang driving, ano lang siya, toppings, sprinkle lang sa trabaho ko. Dagdag pasanin, charing. Ito na yung pinaka-rest ko kasi nakakaupo ako. Kasi nagmamaneho. Pero pag uwi ko, diretso trabaho na naman yan. So,
most likely ang mga stay-in na driver na bago, kagaya ko, medyo walang pahinga. Ang pahinga na lang namin is yung pagmamaneho namin. Hindi naman nagre-reklamo kasi baguhan ka pa lang. Pero pag graduate na kami dito, perfect na. Katulad kong baguhan, pag graduate, syempre masayang-masaya na kami. Kunwari, ayun. So stay out naman, sa stay in pa, meron tayong mga overtime pay. Kasi exemptional nga ang duties ng mga helper na driver. Kasi bibihira yung mga helper driver. So ang dating narinig ko is 1% of the population of the domestic helper in Hong Kong is driver. So kung 1%, around 300,000 ang population ng Hong Kong. So napaka-kukunti lang ang population ng driver sa Hong Kong. Kaya swerte yung mga amo sa amin kasi yung mga stay-in, pwede silang hindi mabayaran ng overtime kahit na alas 12 ka na, nagmamaneho ka pa. So dati nangyayari sa akin yan, 12 o'clock nagmamaneho pa ako, tapos magluluto pa ako sa umaga. So ano na, yung naabuso na. Pero ano lang yun, timing lang, kasi kung kailangan ka naman, wala kang magagawa, hindi sumunod. May overtime pay, meron yung mga stay-in na kapag mag-overtime sila is 100 ang binabayad sa kanila. So yun yung mga essential na kailangan ninyong malaman when it comes to stay-in. Pero meron naman kasi yung mga stay-in na parang stay-out. Yung Sabado ng gabi, pwede na silang lumayas, bahala na sila sa buhay nila. So exemptional din yun. Hindi naman sila allowed actually na mag-stay out. Pero syempre, gusto rin naman natin ng freedom. So meron yung mga ganong amo, hinahayaan nila na lumabas ang kanilang mga helper na driver. Ayun, dumako tayo sa stay out na tinatawag. So mga stay out na driver helper, lalo sa mga baguhan, meron yung mga nagdo-dog walker. Pag sinabing dog walker, pag driving ka tapos uuwi ka, pag alagahan mo yung aso nila, usually lalakad mo, ihiin mo sa labas, kung ano man yung gagawin, or papaliguan mo, yun na yung pinakaalaga nila. Meron din naman yung stay out na may additional silang duties na cooking and marketing, or stay out all around pa din. Pero by the end of the day, uuwi na sila sa kanilang mga tirahan. So inaalaw ba to? Of course, sa kontrata hindi yun allowed, yung hindi tumira ang isang helper sa tahanan ng employer. Pero naging kalakaran na lang dito yan sa Hong Kong. So wala naman ako binanggit na pangalan, pero that's the reality when it comes to driving dito sa Hong Kong. Na dapat kasi ang Hong Kong nag-a-adjust din sa mga needs ng helpers nila. Like for instance, yung pwede mag-stay out pero hindi naman stipulated sa kontrata. Dapat merong choices din na pwede kaming mag-stay out. Pero syempre, bansa nila to, wala tayong magagawa. Ganun talaga ang batas nila. So meron din namang stay out na walang ibang duties, pure driving lang sila. So may mga ganon, marami din akong kilala. Mas maganda na naman yun kasi ang iisipin lang talaga nila yung magmamaneho sila. Pero usual naman yung mga ganong duties, talaga namang lagare ang trabaho nila, araw-araw silang lagare. Ano ba ibig sabihin ng lagare? Yung pabalik-balik ka ba? Madami kang travel.
Pero dito sa amin sa sa New Territory, parang ang lagari namin ganun din eh. Iba kasi yung driving sa Hong Kong Island. Kasi sa Hong Kong Island, matraffic. Traffic din naman dito like ngayon. Pero hindi ka abutin ng 5 oras sa daan. Pero sa Hong Kong Island parang ganun ata sila. 3 oras sila sa daan para makauwi sila sa lugar nila. So dito 30 minutes lang makakauwi ka na. The usual na timing ko. Yun, pagka stay out ka, sa'yo ang tirahan na isasama na yun sa sahod mo. Pagkain mo, pamasahe mo, and essentials mo. So paglalaba, paliligo, mga personals mo, sa'yo na yun. Kung halimbawa 18,000 ang usapan nyo ni amo, tapos mapag-uusapan nyo, yung 18,000 nandyan na tirahan mo, bahala ka na mag-budget. Pero meron din akong kakilala na 18,000 yung basic niya, tapos may allowance siya ng tirahan. So mga ganong deal wag nang papabayaan. igagrab na ng mga na-offeran ng ganun. Kasi magkano na yon? Ang tirahan dito is ranging to 5 to 4,000. Depende pa sa location. So magandang deal na yon kung amo na magbabayad ng tirahan. Meron pa nga yung pinapauwi na sa kanila yung sasakyan eh. Iuwi na lang nila sa bahay nila yung sasakyan, tapos sunduin na lang nila yung amo sa umaga. Pwede rin naman yun. Parang may nakikita akong ganun, pero bibihira. So kung nasagot ko pa yung difference ng stay in and stay out, sa tingin ko nasagot ko naman. Kung interested kayong maging driver dito sa Hong Kong, malaki ang possibility na maging okay din ang sasahurin ninyo. Kanya lang, paghihirapan nyo talaga ang license ninyo. Para kang sumuot sa butas ng karayom. Hindi na sa driving ang mahirap, yung actual exam hindi na. Yung gagastusin mo ang mahirap mong palusutin kasi napakamahal. Tapos syempre, swertehan lang din kung makakapasa ka or hindi. Pero kung gusto talaga ni Lord na ipasa ka, papasa ka. Mali na naman yung pinasukan ko. Eh di wow, dito tayo. Salita kasi ako ng salita. Kahapon ganito na naman ako eh. Dito na naman ako dumaan. Kasi salita ako ng salita. So, yun lamang po at maraming salamat sa panonood. Sa mga nanonood sa akin, pagpasensyahan nyo na po yung videos ko. Kasi hanggang ganito lang po ako. Hindi ako maka-edit kasi sobrang dami ng gawain sa bahay. Kaya po ini-aim ko talaga ngayon na magkaroon ako ng sariling time soon para ma-focus kong tumulong sa mga gustong maging driver. Kasi kayang-kaya ko naman mag-edit yung time lang po kasi sa gabi sobrang pagod na ako. Kasi may kasama naman ako sa bahay pero lagi nagkakasakit, so kailangan kong magdoble kayod para din akong solo flight. Solo flight na hindi solo kasi may kasama naman. Tiis-tiis lang, tsaga-tsaga, may nilaga din. Yun lamang po at goodbye. Salamat sa panonood.